sa isang liblib na baryo sa gilid ng ilog kung saan ang tubig ay tila salamin ng langit tuwing umaga at nagiging kulay abo sa dapit hapon. Naninirahan si Lyra, isang dalagang labandera na kilala sa buong lugar hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang kahirapan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Lyra. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila nanunuot sa kanyang balat habang siya'y naglalakad patungo sa ilog. Pasan ang mabigat na bayong ng maruruming damit ng mga taong mas may kaya sa kanya. Ang kanyang mga paa, bagamat sanay na sa putik at bato, ay patuloy pa ring nasusugatan. Ngunit hindi kailanman siya nagreklamo. Dahil sa baryong iyon, ang pagiging mahirap ay hindi lamang kakulangan sa pera. Ito ay isang tatak, isang marka ng pagiging mababa. "Bilis-bilisan mo, Lyra! Hindi ka namin binabayaran para magpahinga!" Sigaw ng isang ginang nakilala sa pagiging matapobre, habang ibinabagsak ang isa pang tambak ng maruruming damit sa harap niya. Tahimik lamang si Lyra. Yumuko siya at tinanggap ang mga damit. Walang imik, walang pagtutol. Sanay na siya, hindi lamang sa hirap ng trabaho, kundi sa pait ng mga salita. Sa tuwing siya ay dumaraan sa gitna ng baryo, madalas ay naririnig niya ang mga bulungan. "Yan ba yung ulilang labandera? Kawawa naman, pero wala namang silbi. Siguro kaya ganyan ang buhay niya. May kasalanan ng mga magulang." Ang bawat salita ay parang matutulis na bato na ibinabato sa kanyang puso. Ngunit natutunan na niyang manahimik sapagkat sa kanyang mundo, ang pagsagot ay itinuturing na kayabangan. Ang ilog ang kanyang naging kakampi. Doon siya humihinga. Doon siya umiiyak. Doon siya nagiging totoo. Habang kinukusot niya ang mga damit sa malamig na tubig, pinagmamasdan niya ang agos nito. Minsan, iniisip niya kung siya kaya'y parang tubig din, malaya, dumadaloy kung saan niya gusto, hindi hinuhusgahan, hindi kinukulong ng kahirapan. Ngunit alam niyang hindi iyon ang kanyang kapalaran. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at pula, napansin ni Lyra ang kakaibang katahimikan sa paligid. Karaniwan, ang ilog ay may kasamang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Ngunit sa araw na iyon, tila huminto ang mundo. Bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Hindi ito katulad ng karaniwang hangin sa tabing ilog. May kakaiba rito, parang may dalang lihim. Tumigil siya sa pagkukusot. "May tao ba dyan?" Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may napansin siyang paggalaw. Isang anino. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete, may nakatayong isang nilalang. Hindi ito ganap na tao, ngunit hindi rin lubos. Nakakaiba. Matangkad ito, may mapuputing balat na tila kumikinang sa dapit hapon, at mga matang may lalim na tila nagtatago na maraming lihim. Napaatras si Lyra. "Uhu, sino ka?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang nilalang. Isang nangiting hindi nakakatakot, kundi may kakaibang kapanatagan. "Ako'y isang kaibigan." Mahinahon nitong sagot. Hindi alam ni Lyra kung matatakot ba siya o tatakbo, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Marahil ay ang paraan
ng pagsasalita ng nilalang. Malumanay, parang hangin na dumadampi sa balat. "Oh, kaibigan," ulit niya, hindi makapaniwala. "Matagal na kitang pinagmamasdan," sabi nito. "Sa bawat luha na pumapatak sa ilog, sa bawat sakit na kinikimkim mo." Napayuko si Lyra. Hindi niya inaasahan na may nakakaalam. "Wala naman akong mahalaga," bulong niya. "Isa lang akong labandera." Dahan-dahang lumapit ang nilalang. "Huwag mong maliitin ang iyong sarili," sabi nito. "Hindi lahat ng mayaman ay may busilak na puso, at hindi lahat ng mahirap ay walang halaga." Napatingin si Lyra sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya ng ganoong salita. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya. "Dahil ikaw ay karapat-dapat," sagot nito. "At dahil ang mundo mo ay puno ng pang-aapi, ngunit hindi mo piniling maging masama." Tahimik ang paligid. Tanging tibok ng puso ni Lyra ang kanyang naririnig. "Sino ka ba talaga?" mahina niyang tanong. Saglit na tumingin ang nilalang sa langit bago muling bumaling sa kanya. "Ako'y isang engkanto." Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Sa baryo nila, ang mga engkanto ay kilala bilang mga nilalang na dapat katakutan, mapanlinlang, mapaghiganti at mapanganib. Ngunit ang nasa harapan niya ay kabaligtaran ng lahat ng iyon. "Hindi ka dapat matakot," dagdag nito. "Hindi ako tulad ng mga kwentong naririnig mo." "Kung ganoon, bakit ako?" tanong niya muli. Ngumiti ang engkanto. "Dahil ikaw ang nag-iisang hindi kailanman naghangad ng masama sa kapwa, kahit ikaw ay sinaktan." Napaluha si Lyra. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa unang pagkakataon. May nakakita sa kanya, hindi bilang isang mahirap na labandera, kundi bilang isang taong may halaga. "Lyra," tawag ng engkanto. Nagulat siya. "Alam mo ang pangalan ko?" "Alam ko ang lahat tungkol sa'yo." Huminga siya ng malalim. "Kung totoo ka, kung hindi ito panaginip, sana hindi ka mawala," mahina niyang sabi. Hindi sumagot ang engkanto. Sa halip, iniabot nito ang kamay nito. "Simula ngayon," sabi nito, "hindi ka na nag-iisa." Nag-alangan si Lyra. Ngunit sa huli, dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Sa sandaling iyon, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi mula sa araw, kundi mula sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Pag-asa. Ngunit hindi niya alam. Ang pagdating ng engkanto sa kanyang buhay ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Isang kwento ng kapangyarihan, pagsubok at mga lihim na maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. At sa likod ng katahimikan ng baryo, may mga matang nagmamasid. Mga matang hindi natutuwa. Mga matang naghihintay ng tamang pagkakataon. Kinabukasan, tila walang nagbago sa baryo. Ngunit para kay Lyra, ang lahat ay iba na. Maaga pa lamang ay gising na siya tulad ng nakasanayan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat at gaan sa kanyang dibdib. Bigat ng mga tanong at gaan ng isang lihim na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya papunta sa ilog, dala ang bayong ng maruruming damit, hindi maiwasang magbalik sa kanyang isipan ang nangyari noong nakaraang hapon. Isang engkanto. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong paniwalaan.
Ngunit ang alaala ng malamig, ngunit banayad na haplos ng kamay nito ay hindi maikakaila. Lyra! Hoy! Lyra! Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang matinis na boses ng isang ginang. Si Aling Sabel, isa sa mga kilalang matapobre sa baryo. Bakit parang lutang ka dyan? Huwag mong sabing hindi mo pa nalalabhan ang mga damit ko kahapon. Sigaw nito habang nakapamaywang. Hindi po, Aling Sabel. Natapos ko na po. Mahinahong sagot ni Lyra. Siguraduhin mo lang. Dahil kung may kahit isang mantsa, hindi kita babayaran. Tumango si Lyra. Sanay na siya. Ngunit ngayon, sa kaibuturan ng kanyang puso, may munting bahagi na hindi na ganoon kadaling masaktan. Dahil may isang nilalang na naniwala sa kanya. Pagdating niya sa ilog, agad niyang sinimulan ang kanyang trabaho. Ang malamig na tubig ay tila mas banayad sa kanyang pakiramdam ngayon. Ang bawat kusot ng damit ay parang may kasamang ritmo, isang tahimik na himig ng pag-asa. Ngunit habang lumalalim ang araw, muli niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Ang parehong katahimikan kahapon. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng matandang puno ng balete. At doon, muli niyang nakita siya. Nakatayo sa parehong lugar. Ang engkanto. Ngunit sa liwanag ng araw, mas malinaw na niya itong nakita. Ang balat nito ay tila may sariling liwanag at ang mga mata nito ay parang sumasalamin sa kalangitan. Bumalik ka, mahina niyang sabi. Ngumiti ang engkanto. Sabi ko sa iyo, hindi kita iiwan. Dahan-dahang tumayo si Lyra at lumapit dito. Bagamat may bahagyang kabaa pa rin. Bakit dito ka nagpapakita? Tanong niya. Bakit sa ilog at sa balete? Tumingin ang engkanto sa puno. Ang balete na yan ay hindi pangkaraniwan, sabi nito. Ito ang isa sa mga daanan ng aming mundo at nang sa inyo, napakunot ang noo ni Lyra. Ibig mong sabihin, may ibang mundo? Oo, sagot ng engkanto. Isang mundong hindi nakikita ng karamihan. Mundo ng mga nilalang na matagal nang nakalimutan ng tao. Tahimik si Lyra. Bakit ako? Muli niyang tanong. Bakit ako ang nakakakita sa iyo? Sandaling nanahimik ang engkanto bago ito nagsalita. Dahil bukas ang iyong puso. Napatingin siya rito. Ang karamihan sa mga tao ay sarado na ang isipan at damdamin. Puno ng galit, inggit at pagmamataas. Ngunit ikaw, kahit paulit-ulit kang nasasaktan, hindi ka nagbago. Napayuko si Lyra. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Hindi iyon kabutihan, bulong niya, kundi kahinaan. Umiling ang engkanto. Hindi. Ang manatiling mabuti sa gitna ng kalupitan ay hindi kahinaan. Iyan ang tunay na lakas. Napatitig si Lyra sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may saysay ang kanyang pagtitiis. May pangalan ka ba? Tanong niya. Ngumiti ang engkanto. Meron. Ngunit sa aming mundo, ang tunay na pangalan ay hindi basta ibinibigay. Bakit? Dahil ang pangalan ay may kapangyarihan. Sagot nito. Kapag nalaman ng iba ang tunay kong pangalan, maaari nila akong kontrolin. Napaatras si Lyra. Kung ganun, bakit ka nagpapakita sa akin? Hindi ka ba natatakot? Saglit na tumahimik ang engkanto. Pagkatapos ay muling ngumiti.
Hindi kita kinatatakutan. Napakunot ang noo ni Lyra. Bakit? Dahil alam kong hindi mo gagamitin yon para saktan ako. Napangiti si Lyra. Isang ngiting bihira niyang ipakita. Kung ganoon, ano ang itatawag ko sa'yo? Sandaling nag-isip ang engkanto. Pwede mo akong tawaging Elyon. Hindi iyon ang tunay mong pangalan, ano? Tanong niya. Hindi, sagot nito. Ngunit sapat na iyon para sa ngayon. Tahimik silang dalawa. Ang hangin ay muling umihip. Dala ang banayad na lamig ng lilim ng balete. Lyra, tawag ni Elyon. Oo? Hindi lahat ng tao sa baryong ito ay dapat mong pagkatiwalaan. Naramdaman ni Lyra ang biglang pagbigat ng hangin. Ano ang ibig mong sabihin? May kung anong seryosong anyo ang bumalot sa mukha ng engkanto. May mga mata na nagmamasid sa'yo, sabi nito. At hindi sila tulad ko. Nanlamig si Lyra. Sino sila? Hindi agad sumagot si Elyon. Sa halip, tumingin ito sa paligid. Parang may hinahanap o may iniwasan. Sa ngayon hindi mo pa kailangang malaman, sabi nito. Ngunit mag-ingat ka. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. May gagawin ba sila sa akin? Tulad ng sabi ko, sagot ni Elyon. Hindi pa. Ngunit ang katahimikan pagkatapos ng kanyang mga salita ay mas nakakatakot kaysa sa anumang malinaw na babala. Biglang may narinig silang yabag. Napalingon si Lyra. May dalawang babae na papalapit sa ilog. Kapwa kilala sa baryo bilang mahilig manghusga. Hoy Lyra! Sigaw ng isa. Anong ginagawa mo dyan? Nakikipag-usap ka ba sa sarili mo? Napalingon siya kay Elyon. Ngunit wala na ito. Parang bula na naglaho. Wala po, sagot niya. Pilit na kalmado. Nagpapahinga lang. Nagkatinginan ang dalawang babae at napangisi. Siguro nababaliw na yan. Bulong ng isa. Hindi na nakakagulat, sagot ng isa pa. Tahimik si Lyra. Ngunit habang bumabalik siya sa kanyang paglalaba, hindi niya maiwasang mapatingin muli sa balete. Alam niyang totoo ang lahat. At alam din niyang ang kanyang mundo, na dati payak at puno lamang ng paghihirap, ay unti-unti nang nagbabago. Sa lilim ng puno, may isang lihim na nag-uumpisa pa lamang mabunyag. At sa dilim na paparating, may mga nilalang na naghahanda. Lumipas ang mga araw at ang lihim ni Lyra ay nanatiling lihim. Sa umaga, siya pa rin ang parehong labandera, tahimik, masipag, at laging nakayuko sa harap ng mga taong sanay nang maliitin siya. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, sa ilalim ng matandang balete, siya ay nagiging ibang tao. Isang dalagang may kausap na hindi nakikita ng iba. Isang pusong unti-unting natutong lumaban sa katahimikan. Patuloy ang kanilang pagkikita ni Elyon. Hindi araw-araw, ngunit sapat upang mabago ang takbo ng kanyang isipan. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat ng sinasabi nila. Minsang wika ni Elyon habang nakaupo sila sa tabi ng ilog. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa paningin ng iba. Tahimik lamang si Lyra noon, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanya. Unti-unti may nagbago. Isang umaga, habang inaabot niya ang mga damit mula kay Aling Sabel, hindi na siya basta yumuko. Pakiusap po, huwag niyo pong ihagis ang mga damit. Mahinahon ngunit matatag niyang sabi. Napakunot ang noo ng ginang. Anong sabi mo?
Pwede nyo naman pong ibigay ng maayos, dagdag ni Lira. Nagulat ang mga taong nakarinig. Si Lira, sumasagot? Ang kapal naman ng mukha mo! Galit na sigaw ni Aling Sabel. Hindi ka pa nga bayad. May gana ka pang magreklamo. Ngunit hindi na umatras si Lira. Tama na po ang pangmamaliit, sabi niya. Hindi tumataas ang boses, ngunit may bigat. Ginagawa ko po ang trabaho ko ng maayos. Sandaling natahimik ang paligid. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Kung ganyan ka magsalita, humanap ka na lang ng ibang mapaglilingkuran. Bulyaw ng ginang. Dahan-dahang kinuha ni Lira ang bayong. Opo, sagot niya. At sa unang pagkakataon, siya mismo ang lumayo, hindi itinaboy, kundi kusang umalis. Ngunit ang maliit na tagumpay na iyon ay may kapalit. Habang naglalakad siya sa baryo, naramdaman niya ang bigat ng mga tingin ng tao. Mas mabigat kaysa dati. Mayabang na pala siya ngayon. Siguro may sumapi dyan. Hindi na dapat pinagkakatiwalaan ng mga ganyan. Ang mga bulungan ay naging mas matalas, mas mapanakit. Ngunit pinili ni Lira na huwag pansinin. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Pagsapit ng hapon, muli siyang nagtungo sa ilog. Tahimik ang paligid, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Alam kong nandyan ka, sabi niya habang nakatingin sa balete. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, mula sa lilim, lumitaw si Elion. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang anyo. Hindi na ito ang banayad na presensya na nakasanayan ni Lira. Ang kanyang mga mata ay mas madilim. Ang kanyang tindig ay mas alerto. May nangyari ba? Tanong ni Lira. Agad napansin ang pagbabago. Hindi agad sumagot si Elion. Sa halip, tumingin ito sa paligid. Parang may hinahanap. Hindi ka ba napansin? Tanong nito. Napakunot ang noo ni Lira. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Elion. Mula nang magsimula tayong magkita, mas naging bukas ang iyong presensya sa aming mundo. Paliwanag nito. At kapag may isang nilalang na tulad ko ang lumalapit sa isang tao, may iba ring nakakaramdam. Nanlamig si Lira. Ibig mong sabihin, may iba pang engkanto? Hindi lamang engkanto, sagot nito. May mga nilalang na hindi kasing bait. Biglang bumigat ang hangin. Kanina, dugtong ni Elion. May naramdaman akong presensya malapit sa baryo ninyo. Napahigpit ang hawak ni Lira sa kanyang damit. Ano sila? Sandaling tumahimik si Elion. Mga nilalang na kumakain sa takot at kahinaan. Napalunok si Lira. May gagawin ba sila sa akin? Kung mapansin ka nila, oo. Tahimik ang paligid. Tanging agos ng ilog ang maririnig. Anong gagawin ko? Tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Lumapit si Elion at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Manatili kang matatag, sabi nito. Huwag kang magpapadala sa takot. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig silang kaluskos. Hindi mula sa hangin, kundi mula sa likod ng mga puno. Sabay silang napalingon. Sa dilim ng mga dahon, may gumalaw. Isang anino. Ngunit hindi ito tulad ng anino ng tao. Ito ay tila masyadong mahaba, masyadong baluktot. At ang pinakanakakatakot, may dalawang matang
kumikislap sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. "Elyon!" bulong niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang tumayo si Elyon sa harap niya parang panangga. "Umalis ka!" malamig nitong sabi, nakatingin sa dilim. Walang sagot. Ngunit ang mga mata ay hindi nawawala. Sa halip, lalo itong lumapit. Unti-unting lumitaw ang anyo nito. Isang nilalang na tila tao, ngunit hindi buo. Ang balat nito ay maitim na parang anino at ang mga kamay nito ay mahahaba at matutulis. Ngumisi ito. Isang ngiting walang buhay. Pause nitong sabi. Kaya pala may kakaibang amoy sa hangin. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang katawan. "Elyon?" muli niyang bulong. Ngunit hindi siya nilingon ng engkanto. Sa halip, nanatili itong nakaharap sa nilalang. "Hindi ka dapat nandito," matigas nitong sabi. Ngumisi ang nilalang. "At bakit naman?" sagot nito. "May nakita lang akong isang magandang pagkakataon." Unti-unti nitong inangat ang ulo nito at tumingin kay Lyra. Naramdaman ni Lyra ang matinding takot. Parang may kung anong humihila sa kanyang lakas. Mahina, bulong ng nilalang, at puno ng sakit. "Umalis ka," sigaw ni Elyon. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagsipagkalat. Ngunit ang nilalang ay hindi gumalaw. Sa halip, ngumiti ito ng mas malawak. At kung hindi, tahimik ang isang sandali. Pagkatapos, biglang nagliwanag ang paligid. Isang matinding liwanag ang nagmula kay Elyon na tumama sa nilalang. Napaurong ito, napasigaw. "Hindi pa ito tapos!" galit nitong sabi, bago tuluyang naglaho sa dilim. Bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan. Ito ay puno ng babala. Dahan-dahang bumaling si Elyon kay Lyra. "Simula ngayon," sabi nito, "hindi na tayo ligtas." Napaupo si Lyra sa lupa, nanginginig. "Anong nangyayari sa buhay ko?" bulong niya. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bagong damdamin na sumibol. Hindi lamang takot, kundi paghahanda. Dahil alam niyang ang laban na nagsimula ay hindi na basta matatapos. At sa dilim ng kagubatan, may mga matang muli na namang nagmulat. Mas marami, mas malalim, mas mapanganib. Matagal na nanatiling nakaupo si Lyra sa tabi ng ilog matapos maglaho ang nilalang. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang tibok ng kanyang puso ay tila hindi pa rin bumabalik sa normal. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Ito ay nagiging paalala ng panganib. "Elyon," mahina niyang tawag. Naroon pa rin ang engkanto, nakatayo, tila nakabantay sa bawat galaw ng hangin. Ngunit ang dating banayad nitong presensya ay napalitan ng matinding pag-iingat. "Hindi pa tayo ligtas," sagot nito nang hindi siya nililingon. Napayuko si Lyra. "Anong nilalang iyon?" tanong niya. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Dahan-dahang humarap si Elyon. "Iyon ay isang nilalang na kumakain sa emosyon ng tao," paliwanag nito, lalo na sa takot at dalamhati. Napahigpit ang kapit ni Lyra sa kanyang damit. "Kaya niya akong nakita dahil mahina ako?" umiling si Elyon. "Hindi dahil mahina ka," sabi nito, "kundi dahil bukas ang iyong puso
At iyon ang parehong lakas at kahinaan mo. Tahimik si Lyra. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi. May iba pa bang katulad niya? Tanong niya. Sandaling tumingin si Elyon sa madilim na bahagi ng kagubatan. Mas marami kaysa sa iniisip mo, sagot nito. At ngayon na alam na nila ang presensya mo, hindi na sila titigil. Nanlamig si Lyra. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Lumapit si Elyon sa kanya at marahang inilagay ang kamay nito sa kanyang noo. Makinig ka ng mabuti, sabi nito. Hindi kita kayang bantayan sa lahat ng oras. Kaya kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo. Napapikit si Lyra nang maramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy mula sa kamay ng engkanto. May kapangyarihan ang bawat tao, patuloy ni Elyon. Ngunit kadalasan, ito ay natatakpan ng takot at pagdududa. Pero wala akong alam sa ganito, mahina niyang sagot. Hindi mo kailangang malaman agad, sabi ni Elyon. Ang kailangan mo ay maniwala. Unti-unting iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong niya. Ngumiti si Elyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong lungkot ang kanyang ngiti. Kakayanin mo, sagot nito. Dahil wala kang ibang pagpipilian. Kinagabihan, bumalik si Lyra sa kanyang maliit na kubo. Ang ilaw ng gasera ay mahina at ang hangin ay malamig. Ngunit hindi na iyon ang kanyang iniisip. Ang bawat anino sa sulok ng kanyang tahanan ay tila may buhay. Ang bawat kaluskos ay parang may ibig sabihin. Hindi siya makatulog. Hanggang sa may narinig siyang tunog sa labas. Mahinang yabag. Unti-unti, napaupo siya sa kanyang higaan. Oh, who's there? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ang yabag ay patuloy. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa labas, tanging dilim ang kanyang nakita. Ngunit may gumalaw. Isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang kubo. Napaatras si Lyra. Elyon, bulong niya. Ngunit walang sumagot. Biglang may kumatok. 3 beses. Mahina, pero malinaw. Kumatok muli. Mas malakas. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ni Elyon. Huwag kang magpapadala sa takot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sinong nandyan? Tanong niya. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Walang sagot. Ngunit ang katok ay tumigil. Tahimik ang paligid. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos, may bumulong mula sa kabilang panig ng pinto. Lyra! Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Boses ng kanyang ina. Hindi siya makagalaw. Anak! Buksan mo ang pinto! Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi! Imposible! Bulong niya. Matagal nang patay ang kanyang ina. Ngunit ang boses, parehong pareho. Lyra, natatakot ako. Papasukin mo ako. Unti-unting umangat ang kanyang kamay papunta sa kandado. Ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Anak, kailangan kita! Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Elyon. May mga nilalang nagagamit ng iyong sakit laban sa iyo. Biglang huminto ang kanyang kamay. Hindi ka ang nanay ko. Mahina, ngunit matatag niyang sabi.
Biglang natahimik ang labas. Isang sandali, 2, 3. Pagkatapos, isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw sa labas. Isang tawang hindi na kayang itago ang pagiging halimaw. "Matibay ka pala," paos na boses ang nagsalita. "Pero hanggang kailan?" Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang pinto ay yumanig. Ang mga dingding ay tila nanginginig. Napapikit si Lyra at napaupo sa sahig. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumulong. "Hindi ako matatakot!" Unti-unti, humina ang hangin. Ang ingay ay nawala at bumalik ang katahimikan. Matagal, bago siya muling nagmulat ng mata. Tahimik na ulit ang paligid. Ngunit alam niyang hindi ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa ilog. Nandoon na si Elyon, tila hinihintay siya. "May dumalaw sa iyo kagabi," sabi nito. Hindi iyon tanong. Napayuko si Lyra. "Oo!" sagot niya. Ginaya niya ang boses ng nanay ko. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Elyon. "Mas mabilis sila kaysa sa inaasahan ko," bulong nito. "Tama ba ang ginawa ko?" tanong ni Lyra. Dahan-dahang tumingin si Elyon sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. "Oo," sagot nito. "Nalampasan mo ang unang pagsubok." Tahimik si Lyra. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kakaibang lakas na sumibol. Hindi na siya ang dating Lyra. Hindi na lamang siya isang labandera. Siya ay isang taong unti-unting natututo kung paano lumaban. Ngunit sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may mga nilalang na nagmamasid. At ngayon, hindi na lamang sila interesado. Sila ay nagugutom. Hindi naging madali para kay Lyra ang sumunod na mga araw. Bagamat nanatiling payapa ang baryo sa paningin ng iba, para sa kanya, bawat sandali ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat anino ay tila may lihim at ang bawat katahimikan ay may nakatagong panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya basta natatakot. Maaga siyang nagtungo sa ilog, tulad ng nakasanayan. Ngunit ngayon, hindi lamang paglalaba ang kanyang pakay. Hinahanap niya si Elyon. At hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa lilim ng balete, muling lumitaw ang engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, mas seryoso ang kanyang anyo. "Handa ka na ba?" tanong nito. Napakunot ang noo ni Lyra. "Handa sa ano?" "Sa susunod na hakbang," sagot ni Elyon. "Hindi sapat na nalampasan mo ang unang pagsubok. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong matutong lumaban." Napalunok si Lyra. "Hindi ako mandirigma," mahina niyang sabi. "Hindi ko sinabing maging mandirigma ka," sagot ni Elyon. "Ang kailangan mo ay kontrol." Lumapit ito sa kanya at iniabot ang kamay nito. "May isang bagay akong ibibigay sa iyo," sabi nito. Nag-alangan si Lyra. "Ano iyon?" "Isang tatak," sagot ni Elyon. "Isang proteksyon." "Masasaktan ba ako?" tanong niya. Sandaling natahimik ang engkanto. "Hindi ko maipapangako na wala kang mararamdaman," sagot nito ng tapat. Huminga ng malalim si Lyra. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, ang sakit ay hindi na bago sa kanya. "Gawin mo na!" sabi niya. Dahan-dahang inilapit ni Elyon ang kanyang kamay sa pulso ni Lyra.
Sa sandaling nagdikit ang kanilang balat, isang matinding init ang kumalat sa kanyang katawan. Napasinghap siya. "Tiisin mo," sabi ni Elyon. Unti-unting lumiwanag ang kanyang pulso. Parang may apoy na hindi nakakasunog, ngunit kayang tumagos sa kanyang laman. Napapikit si Lyra. Ang kanyang paghinga ay bumilis, ngunit hindi siya umatras. Hindi siya sumigaw. Hanggang sa biglang nawala ang init. Napamulat siya ng mata. Sa kanyang pulso, may isang simbolo na lumitaw. Isang kakaibang marka, tila binubuo ng mga linya ng liwanag na dahan-dahang kumikislap. "Ano ito?" tanong niya. Hinahawakan ang marka. "Iyan ang tatak ng liwanag," sagot ni Elyon. "Habang dala mo yan, hindi ka basta-basta mapapasok ng mga nilalang na tulad ng nakita mo." Napatingin si Lyra sa kanya. "Ibig mong sabihin, ligtas na ako?" Umiling si Elyon. "Hindi," sagot nito. "Ngunit mas handa ka na." Tahimik si Lyra. "Paano ko ito gagamitin?" tanong niya. "Hindi mo kailangang pilitin," sabi ni Elyon. "Lalabas ang kapangyarihan nito kapag kailangan." Napatingin si Lyra sa kanyang pulso. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may bagong bahagi ng kanyang sarili na nagising. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan. Biglang kumulimlim ang kalangitan. Ang hangin ay naging malamig at ang ilog na dati payapa ay tila bahagyang nag-alon. "Elyon!" tawag ni Lyra. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang kumislap ang kanyang pulso. Ang tatak ay nagliwanag. "Ano?" gulat niyang sabi. "Dumating na sila!" malamig na sagot ni Elyon. Mula sa kabilang bahagi ng ilog, may mga anyong unti-unting lumilitaw. Hindi na isa, hindi na dalawa, tatlo. Tatlong nilalang na katulad ng nakita niya noong nakaraan. Ngunit mas malinaw, mas malapit, at mas mapanganib. Hindi sila umatras. Bulong ni Lyra. "Dahil ngayon," sabi ni Elyon, "alam na nilang may kapangyarihan ka." Unti-unting lumapit ang mga nilalang. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa gutom. "Ang liwanag," bulong ng isa. "Mas masarap." Napaatras si Lyra. "Elyon, makinig ka sa akin," mabilis nitong sabi. "Huwag kang matakot. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo." Ngunit mahirap iyon. Dahil habang papalapit ang mga nilalang, nararamdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang katawan. Parang may humihigop ng kanyang lakas. "Hindi ko kaya," bulong niya. "Kaya mo," matigas na sabi ni Elyon. "Tiwala." Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang. Napapikit si Lyra. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang pulso. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaurong ang mga nilalang. Napahiyaw ang mga ito. "Aga!" Napamulat si Lyra. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng banayad ngunit matinding liwanag. "Ano ito?" bulong niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling sumugod ang isa pang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at tila kusa, sumabog ang liwanag mula sa kanyang palad. Tinamaan ang nilalang
at ito'y napaatras. Unti-unting naglaho sa hangin. Tahimik ang isang sandali. Ang natitirang dalawang nilalang ay nagkatinginan. At pagkatapos, mabilis na umatras. Naglaho sa dilim. Bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay may halong pagtatagumpay. Napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala. "Ako ba yon?" tanong niya. Lumapit si Elyon. At sa pagkakataong ito, malinaw ang kanyang ngiti. "Oo," sagot nito. "Iyan ang tunay mong lakas." Tahimik si Lyra. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may bagong damdamin na sumibol. Hindi na lamang pag-asa, kundi kumpiyansa. Ngunit sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may isang mas malakas na nilalang ang nagmamasid. At sa kanyang mga mata, hindi takot ang naroon, kundi interes. At sa wakas, bulong nito, nagising na siya. Hindi agad nakapagsalita si Lyra matapos ang nangyari. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring umaangat at bumababa, tila hinahabol ang sariling hininga. Ang liwanag na nagmula sa kanyang katawan ay unti-unti nang humihina, ngunit ang init nito ay nananatili, parang alaala ng isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. "Ako, ginawa ko yun," bulong niya nakatitig sa kanyang mga palad. Tahimik na tumango si Elyon. "Hindi na may tatanggi," sagot nito. "Ikaw ay may kakayahang higit pa sa inaakala mo." Ngunit sa halip na saya, kakaibang kaba ang naramdaman ni Lyra. "Kung kaya ko silang saktan," sabi niya, "ibig bang sabihin, kaya ko ring makasakit ng iba?" Sandaling natahimik si Elyon. Isang tanong na hindi basta sinasagot. Ang kapangyarihan, marahan nitong sinabi, ay hindi mabuti o masama. Nasa gumagamit iyon. Napayuko si Lyra. "Natatakot ako," amin niya. "Dapat lang," sagot ni Elyon. "Ang taong hindi natatakot sa kapangyarihan ay madaling maligaw." Tahimik silang dalawa habang ang hangin ay muling umihip sa paligid ng ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakatingin. "Elyon," mahina niyang tawag. "Alam ko," agad nitong sagot. Dahan-dahang tumingin ang engkanto sa direksyon ng makapal na kagubatan. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Hindi iyon ang mga nakita natin kanina," sabi nito. Nanlamig si Lyra. "Ibig mong sabihin, may mas malala pa?" Hindi agad sumagot si Elyon. Ngunit ang kanyang katahimikan ang siyang naging sagot. Sa kailaliman ng kagubatan, kung saan hindi na umaabot ang liwanag ng araw, may isang nilalang na tahimik na nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Ang kanyang anyo ay halos hindi makita, tila bahagi ng dilim mismo. Ngunit ang kanyang mga mata, matingkad, buhay, at puno ng pagnanasa. Isang tao, mahina nitong bulong, na may dalang liwanag ng aming mundo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ito pangkaraniwan. Sa kanyang paligid, unti-unting lumilitaw ang iba pang mga nilalang. Mas maliliit, mas mahihina, ngunit sunod-sunuran. "Hanapin ninyo siya," utos nito. Mababa ngunit mabigat ang boses. "Ngunit huwag ninyong gagalawin." "Bakit po?" tanong ng isa. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. "Dahil siya ay akin." Sa baryo, nagsimula ang kakaibang pagbabago. Kinabukasan,
Habang naglalakad si Lyra sa gitna ng daan, napansin niya ang mga tao. Hindi na lamang pangmamaliit ang kanilang tingin. May halo na itong takot. Siya yun. Yung sinasabing may kakaibang nangyari sa ilog. May nagsabi nakita daw siyang nagliliwanag. Napahinto si Lyra. Hindi iyon totoo, mahina niyang sabi. Ngunit ang bulungan ay hindi tumigil. Sa halip, lalo itong lumakas. Baka may sumpa siya. O baka sinaniban ng masamang espiritu. Naramdaman ni Lyra ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang dating pang-aapi ay napalitan ng paglayo. Ngunit mas masakit ito. Dahil ngayon, hindi na lamang siya minamaliit. Siya ay kinatatakutan. Pagsapit ng hapon, muli siyang nagtungo sa ilog. Ngunit hindi siya naghintay. "Elyon!" tawag niya. Agad namang lumitaw ang engkanto. "Ano ang nangyayari?" tanong niya. "Nararamdaman ko sila, kahit wala sila." Tumango si Elyon. "Dahil nagising na ang iyong kapangyarihan," sagot nito. "Mas bukas ka na sa aming mundo." "Pero hindi ko gusto ito," sabi ni Lyra. "Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay." Tumingin si Elyon sa kanya. "At kung ang tahimik mong buhay ay nangangahulugang patuloy kang aapihin?" tanong nito. Napatahimik si Lyra. Hindi lahat ng pagbabago ay pinipili. Dagdag nito. "Minsan, ito ay ibinibigay dahil ikaw ang may kakayahang magdala nito." Napapikit si Lyra. "Pagod na ako," bulong niya. Dahan-dahang lumapit si Elyon. "Hindi mo kailangang dalhin ito mag-isa," sabi nito. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa ulap, kundi parang may kumain sa liwanag. "Elyon!" mahina niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, dahan-dahan itong napalingon sa likuran niya. At ang kanyang mukha ay napuno ng seryosong takot. "Hindi maaari," bulong nito. Dahan-dahang lumingon si Lyra. At sa likod niya, may isang anyo na nakatayo. Mas matangkad, mas buo, at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakita niya. Ang kanyang presensya ay sapat upang pabigatin ang hangin. At ang kanyang mga mata, direktang nakatingin kay Lyra. Sa wakas, mababa nitong sabi. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang katawan ay tila nanigas. "Elyon," pilit niyang bulong. Ngunit bago pa siya matulungan, ang nilalang ay ngumiti. "At ito pala ang batang hinahanap ko." Unti-unti itong lumapit. At sa bawat hakbang, ang liwanag sa paligid ay lalong nawawala. "Hindi mo siya maaaring kunin," matigas na sabi ni Elyon, humaharang sa harap ni Lyra. Ngunit ang nilalang ay hindi tumigil. Sa halip tumawa ito, isang malalim at malamig na tawa. "At sino ka para pigilan ako?" Tahimik ang isang sandali. Pagkatapos, biglang nagbanggaan ang dalawang puwersa. Isang matinding enerhiya ang sumabog sa paligid. Napapikit si Lyra. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay. Isang presensya. Hindi mula sa dilim, kundi mula sa loob niya. At ito ay nagigising. Ang hangin ay tila napunit sa gitna ng banggaan ng dalawang puwersa. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa paligid ng ilog. Dahilan upang ang tubig ay mag-alon ng marahas at ang mga dahon ay magsipagliparan sa hangin.
Napapikit si Lyra. Pilit tinatakpan ang kanyang mukha habang ang liwanag at dilim ay tila naglalaban sa kanyang harapan. "Elyon!" sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay halos nalunod sa lakas ng puwersang nagbabanggaan. Sa harap niya, si Elyon ay nakatayo. Ang kanyang anyo ay nagliliwanag, mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang banayad, kundi puno ng determinasyon. Sa kabilang panig, ang mahiwagang nilalang ay nananatiling matatag, tila hindi naaapektuhan ng liwanag. "Mahina ka pa rin, tagapangalaga," malamig nitong sabi. "Hindi sapat ang lakas mo upang hadlangan ako." Ngunit hindi umatras si Elyon. "Hindi ko kailangan maging sapat," sagot nito. "Basta't hindi ka makakalapit sa kanya." Ngumisi ang nilalang. "Kung ganoon, aalisin kita." Bigla itong sumugod. Isang iglap lamang, ngunit sapat upang magbago ang lahat. "Hindi!" sigaw ni Lyra. Ngunit huli na. Isang malakas na puwersa ang tumama kay Elyon, dahilan upang siya'y mapaurong at mapaluhod sa lupa. "Elyon!" Muli niyang sigaw, nanginginig. Naramdaman ni Lyra ang matinding takot, hindi na para sa sarili, kundi para sa nag-iisang nilalang na nagbigay sa kanya ng lakas. Unti-unting lumapit ang mahiwagang nilalang sa kanya. "Wala ka ng tagapagtanggol," mababa nitong sabi. "At ngayon, ikaw ay akin na." Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang katawan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Hindi siya makagalaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kumikislap, isang init, isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Hindi mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. "Hindi ako papayag." "Lyra!" Mahina, ngunit pilit na boses ni Elyon ang narinig niya mula sa likuran. "Huwag kang matakot." Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Ang liwanag mo, gamitin mo." Unti-unting iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang parehong Lyra. Ang kanyang pulso ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang buong katawan ay tila napapalibutan ng banayad, ngunit matinding liwanag. "Ayoko na," mahina niyang sabi. Napahinto ang nilalang. "Ano?" tanong nito. Dahan-dahang tumingala si Lyra at sa kanyang mga mata may apoy. "Ayoko nang matakot," sabi niya. Mas malinaw na ngayon. Unti-unting nagbago ang kanyang tindig. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Hindi na siya ang tahimik na tinatapakan. "Ayoko nang hayaang apihin ako," dagdag niya. Ang liwanag sa kanyang paligid ay lalong lumakas. Napaatras ang nilalang. "Ano ito?" bulong nito. "Hindi ako mahina," sabi ni Lyra. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay puno ng lakas. "Hindi ako nag-iisa." Itinaas niya ang kanyang kamay. At mula rito, sumabog ang isang matinding liwanag, mas maliwanag kaysa sa anumang naipakita niya noon. Tinamaan ang nilalang. Napaurong ito, napasigaw sa sakit. "Hindi pa ito tapos!" Galit nitong sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Lyra. Sa halip, humakbang siya pasulong. "Umalis ka," matatag niyang sabi. Ang liwanag ay patuloy na lumalakas. Ang hangin ay tila kumikilos ayon sa kanyang galaw. Ang lupa
ay bahagyang nanginginig. Napatingin ang nilalang sa kanya at sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ka pa handa sa mundong ito, bulong nito. Ngunit sa kabila ng kanyang salita, unti-unti itong umatras. At sa isang iglap, naglaho sa dilim. Bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan. Ito ay puno ng pagbabago. Unti-unting humina ang liwanag sa paligid ni Lyra. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. At bago pa siya tuluyang bumagsak, may sumalo sa kanya. "Elyon!" Mahina niyang sabi. Naramdaman niya ang banayad na yakap ng engkanto. "Nandito ako," sagot nito. Napapikit si Lyra. Pagod na pagod. Ngunit sa kabila nito, may ngiti sa kanyang labi. "Nanalo ba tayo?" tanong niya. Sandaling natahimik si Elyon. Pagkatapos ay marahan itong sumagot. "Hindi pa." Unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. "Bakit?" mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumingin si Elyon sa direksyon kung saan nawala ang nilalang. Dahil ang nilalang na iyon ay hindi basta-basta sumusuko, sabi nito. Tahimik ang paligid at sa kailaliman ng kagubatan, muling nagmulat ang mga mata. Mas galit, mas determinado. "At ngayon," bulong ng nilalang, "mas lalo kitang gugustuhin." Sa tabi ng ilog, ang isang labandera ay tuluyang nagising sa kanyang tunay na kapalaran. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nagising si Lyra sa malamig na haplos ng hangin sa kanyang balat. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang kisame ng kanyang maliit na kubo. Mahina ang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana. Tila payapa, ngunit ang kanyang katawan ay tila dinaanan ng matinding bagyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabigat, parang may nawawala. "Gising ka na." Napalingon siya. Nakatayo sa tabi ng bintana si Elyon, tahimik na nakatanaw sa labas. Ngunit kahit nakatalikod ito, ramdam ni Lyra ang kakaibang bigat sa presensya nito. "Elyon!" mahina niyang tawag. "Ano ang nangyari sa akin?" Dahan-dahang humarap ang engkanto. "Ginamit mo ang kapangyarihang hindi mo pa lubos na nauunawaan," sagot nito. "At may kapalit iyon." Napakunot ang noo ni Lyra. "Kapalit?" Tumango si Elyon. "Ang liwanag na nasa iyo ay hindi basta lakas," paliwanag nito. "Ito ay bahagi ng iyong sarili, ng iyong damdamin, ng iyong alaala, ng iyong pagkatao." Nanlamig si Lyra. "Ibig mong sabihin?" "Sa tuwing gagamitin mo ito ng labis," patuloy ni Elyon, "may mawawala sa iyo." Tahimik ang paligid. Dahan-dahang napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay. "May nawala na ba?" tanong niya, halos pabulong. Hindi agad sumagot si Elyon. At doon pa lamang, naramdaman ni Lyra ang kakaibang pakiramdam. Parang may kulang. Isang alaala. Isang damdamin na hindi niya matukoy. "Hindi ko maalala," bulong niya. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. May nakalimutan ako." Lumapit si Elyon. "Anong nawala?" tanong niya, nanginginig. Ngunit kahit anong pilit ni Lyra, wala siyang maalala.
May puwang sa kanyang isip. At ang puwang na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sugat. Hindi ko alam, sagot niya, napapaluha. Pero alam kong mahalaga iyon. Tahimik si Elyon. At iyan ang presyo ng liwanag, marahan nitong sabi. Napahawak si Lyra sa kanyang ulo. Kung ganito, sabi niya, paano pa ako lalaban? Lumapit si Elyon at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Kailangan mong matutong kontrolin ito, sagot nito. Hindi para pigilan ang liwanag, kundi para hindi ka tuluyang maubos. Sa baryo, mas lumala ang sitwasyon. Hindi na lamang bulungan ang naririnig ni Lyra. May mga taong umiwas na sa kanya. May mga hindi na nagpapalaba. At may ilan na hayagang nagpapakita ng galit. Hindi ka na dapat dito, sabi ng isang matandang lalaki habang tinatahak niya ang daan. May dala kang malas, dagdag ng isa. Lumayas ka na. Tahimik si Lyra. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kirot. Hindi na siya nagulat, ngunit hindi rin ito naging madali. Pagsapit ng hapon, muli siyang nagtungo sa ilog. Ngunit ngayon, hindi siya agad nagsalita. Tahimik lamang siyang naupo sa tabi ng tubig. Pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon. Ako pa ba ito? Bulong niya. Mula sa likod, dahan-dahang lumapit si Elyon. Nandyan ka pa rin, sabi nito. Ngunit hindi agad naniwala si Lyra. Paano kung isang araw, wala nang matira? Tanong niya. Paano kung maubos ako? Tahimik ang engkanto. Dahil wala itong madaling sagot. Ngunit bago pa sila makapag-usap, biglang kumislap ang tubig ng ilog. Napalingon si Lyra. Ano iyon? Ang agos ng tubig ay tila nagbago. At mula rito, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang babae. Maputla. Mahaba ang buhok. At ang mga mata, walang buhay. Napaatras si Lyra. Elyon. Ngunit hindi siya pinigilan ng engkanto. Sa halip, seryoso itong tumingin sa anyo. Ito ay hindi tulad ng iba. Sabi nito. Dahan-dahang lumapit ang babae mula sa tubig. Ang kanyang paa ay tila hindi sumasayad sa lupa. At sa sandaling tumingin siya kay Lyra, nanlamig ang buong katawan nito. Kilala kita, bulong ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi, mahina niyang sabi. Ngunit ang puso niya ay nagsasabing totoo. May kung anong pamilyar sa anyo, sa boses, sa presensya. Bakit? Hindi mo na ako maalala? Parang may pumutok sa loob ng kanyang isipan. Napahawak si Lyra sa kanyang ulo. Hindi. Lumapit pa ang babae. At sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang kanyang anyo. At sa wakas, nakita ni Lyra ang kanyang mukha. At doon, tuluyan siyang nanlumo. Ikaw, luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Dahil sa harap niya, ay ang alaala na nawala sa kanya. Ang mismong kapalit ng kanyang liwanag. At ngayon, bulong ng babae, babalikan mo ba ako o tuluyan mo na akong iiwan? Ang ilog ay muling naging tahimik. Ngunit ang laban sa loob ni Lyra ay nagsisimula pa lamang. Hindi makagalaw si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng unti-unting umaahon mula sa ilog. Basa ang mahabang buhok, maputla ang balat, at ang mga matang tila may hinahanap
na matagal nang nawala. Ikaw! Nanginginig na bulong ni Lyra. Sa kanyang dibdib, may kumikirot. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag ngunit alam niyang totoo. Isang alaala na pilit bumabalik. Ngunit hindi buo. Bakit hindi mo na ako maalala? Muli nitong tanong. Napahawak si Lyra sa kanyang ulo. Hindi ko alam, sagot niya, hirap na hirap. May kulang, pero hindi ko makita. Dahan-dahang lumapit ang babae. Sa bawat hakbang nito, ang tubig sa ilog ay tila sumusunod, parang buhay. Hindi mo ba nararamdaman? Mahina nitong sabi. Ako ang bahagi mo, na iniwan mo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi ako mag-iiwan ng sarili kong alaala. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang imahe. Isang kubo. Isang masayang tawa. Isang babae na yakap siya ng mahigpit. Napasinghap si Lyra. Nanay! Bulong niya. Biglang nanahimik ang paligid. Ang babae sa harap niya ay unti-unting ngumiti. Isang ngiting puno ng lungkot. At sa wakas, naalala mo rin ako, sabi nito. Napaatras si Lyra. Hindi maaari, patay ka na. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing hindi ito kasinungalingan. Lumapit pa ang anyo. Hinding-hindi ako nawala, sabi nito. Ikaw ang lumayo. Napaluha si Lyra. Hindi ko sinasadya, bulong niya. Ngunit ginawa mo pa rin, sagot ng babae. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahina niyang paghinga ang maririnig. Elyon! Tawag ni Lyra. Hindi inaalis ang tingin sa anyo. Anong nangyayari? Dahan-dahang lumapit ang engkanto sa kanyang tabi. Ang nakikita mo, sabi nito, ay hindi ganap na totoo, ngunit hindi rin kasinungalingan. Napakunot ang noo ni Lyra. Ibig mong sabihin, iyan ay isang alaala, paliwanag ni Elyon. Isang bahagi ng iyong sarili na nawalay nang ginamit mo ang iyong kapangyarihan. Napatingin si Lyra sa babae. Kaya siya ganyan? Tumango si Elyon. Hindi siya ang tunay mong ina, dagdag nito. Ngunit dala niya ang iyong damdamin para rito. Napahigpit ang dibdib ni Lyra. Kung ganoon, bakit siya nandito? Sandaling tumahimik si Elyon. Dahil may nais siyang kunin sa'yo, sagot nito. Biglang ngumiti ang anyo. Tama siya, sabi nito. Malamig ang boses. Nandito ako para bawiin ang dapat ay akin. Nanlamig si Lyra. Ano ang ibig mong sabihin? Ang natitirang bahagi mo, sagot ng anyo. Ang liwanag at ang alaala. Unti-unting nag-iba ang aura nito. Ang dating lungkot ay napalitan ng kakaibang dilim. At kapag nakuha ko iyon, patuloy nito, mabubuo akong muli. Napaatras si Lyra. Elyon. Ngunit hindi siya pinigilan ng engkanto. Sa halip, matatag itong nagsalita. Lyra, sabi nito, ito ang iyong ikalawang pagsubok. Napatingin siya rito. Hindi mo siya maaaring takasan, dagdag ni Elyon. Dahil siya ay bahagi mo. Napapikit si Lyra. Paano ko lalabanan ang sarili ko? Bulong niya. Tahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, muling nagsalita ang anyo. Hindi mo kailangang lumaban, sabi nito, malambing. Sumama ka na lang sa akin. Dahan-dahan nitong iniabot ang kamay. At ibalik mo sa akin ang lahat.
Napatingin si Lyra sa kamay nito. Isang bahagi ng kanyang puso ay gustong sumuko, gustong bumalik, gustong kumapit. Ngunit naalala niya ang lahat. Ang paghihirap, ang paglaban, ang mga salitang binitawan niya. Hindi ako mahina. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. At kung ibibigay ko sa iyo, sabi niya, ano ang matitira sa akin? Sandaling natahimik ang anyo. At least, buo ka ulit, sagot nito. Ngunit umiling si Lyra. Hindi, sabi niya, mas matatag na ngayon. Hindi pagiging buo ang mawala ang sarili. Unti-unting nagliwanag ang kanyang pulso. Ang tatak ng liwanag ay muling kumislap. Ako ang pipili kung sino ako, dagdag niya. Ang hangin ay muling umihip. Ang ilog ay nag-alon. At ang liwanag ay unti-unting kumalat mula sa kanyang katawan. Napaatras ang anyo. Hindi, bulong nito. Hindi mo ako pwedeng iwan ulit. Hindi kita iniiwan, sagot ni Lyra. Ina-accept kita. Tahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang liwanag mula kay Lyra ay hindi sumabog. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa anyo. At sa unang pagkakataon, hindi ito umatras. Sa halip, napahinto. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang dilim ay humina. Ang lungkot ay nanatili. Ngunit hindi na ito galit. Lyra! Mahina nitong tawag. At hindi kita kakalimutan, sagot ni Lyra. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa anyo. At sa isang iglap, ito ay naging liwanag at dahan-dahang bumalik. Sa kanya, napapikit si Lyra at nang muli siyang magmulat, may isang bagong alaala na bumalik. Isang yakap, isang boses, isang pagmamahal. Nanay! Bulong niya. May ngiti sa labi. Tahimik ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng kapayapaan. Lumapit si Elyon. Natapos mo ang pagsubok, sabi nito. Napatingin si Lyra sa kanya. Hindi ako lumaban, sagot niya. At iyon ang dahilan kung bakit ka nanalo, sabi ni Elyon. Ngunit sa malayo, may isang nilalang ang nakaramdam ng pagbabago. At sa kanyang mga mata, may galit. Mas lumalakas siya, bulong nito. At sa pagkakataong ito, hindi na ito maghihintay. Ang ilog ay muling naging payapa. Ang hangin ay banayad. At ang liwanag ng araw ay tila mas malinaw kaysa dati. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, alam ni Lyra na ang kanyang mundo ay hindi na kailanman babalik sa dati. Tahimik siyang nakatayo sa tabi ng tubig. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating dalagang nakayuko sa bigat ng buhay. May bago sa kanyang mga mata. Isang lakas. Isang malinaw na layunin. Elyon, mahina niyang tawag. Lumapit ang engkanto. Tahimik ngunit mapagmasid. Nararamdaman ko, sabi ni Lyra, na may nagbago sa loob ko. Tumango si Elyon. Dahil tinanggap mo ang isang bahagi ng iyong sarili, sagot nito. At sa paggawa mo noon, mas naging buo ka. Napatingin si Lyra sa kanyang pulso. Ang tatak ng liwanag ay naroon pa rin, ngunit mas banayad ang kislap nito. Hindi na ito kasing sakit, sabi niya. Dahil hindi mo na ito kinakalaban, tugon ni Elyon.
Tahimik silang dalawa, sandali. Ngunit ang katahimikan ay naputol ng isang pakiramdam, isang mabigat na presensya. "Elyon!" bulong ni Lyra. "Alam ko!" sagot nito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nagulat. Hindi na rin ito umatras. Sa halip, tumayo ito sa tabi ni Lyra. Magkasama. Mula sa kailaliman ng kagubatan, muling lumitaw ang nilalang. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Mas matangkad, mas buo, at ang kanyang presensya mas mabigat kaysa dati. "Hindi na ako magpapakilala," malamig nitong sabi. "Dahil alam mo na kung sino ako." Tahimik si Lyra. Ngunit hindi na siya nanginginig. "Ano ang gusto mo?" matatag niyang tanong. Ngumiti ang nilalang. "Hindi pa ba malinaw?" sagot nito. "Ikaw." Umihip ang hangin. Ngunit hindi na ito sapat upang palamigin ang kanyang loob. "Hindi ako sasama sa iyo," sagot ni Lyra. "Titingnan natin." Malamig nitong tugon. Bigla nitong itinaas ang kamay nito at sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang langit ay tila nagdilim. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang ilog ay nag-alon. "Elyon!" Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang salita. Isang matinding puwersa ang kumawala mula sa nilalang. At sa pagkakataong ito, hindi ito umatras. "Lyra!" sigaw ni Elyon. Ngunit hindi na siya naghintay. Sa halip, umakbang siya pasulong. Ang kanyang pulso ay nagliwanag, ngunit hindi na ito marahas. Hindi na ito magulo. Ito ay kontrolado, tahimik, ngunit makapangyarihan. "Hindi ako lalaban para lang mabuhay," sabi niya. Napahinto ang nilalang. "Kundi para protektahan ang kung ano ang mahalaga sa akin." Ang liwanag ay kumalat sa kanyang katawan. Hindi tulad ng dati, hindi ito sumasabog. Ito ay umaagos. Parang ilog, tahimik, ngunit hindi mapipigil. "At hindi mo iyon makukuha," dagdag niya. Biglang sumugod ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, nagbanggaan ang liwanag at dilim. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito labanan ng lakas. Ito ay labanan ng kalooban. "Sumuko ka na," bulong ng nilalang. "Hindi mo kayang panatilihin iyan." Ngunit umiling si Lyra. "Kaya ko," sagot niya. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang liwanag mula sa kanya ay hindi na lamang sumasalungat. Ito ay unti-unting pumapasok sa dilim. Hindi para sirain, kundi para baguhin. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. "Ano ito?" "Hindi lahat ng dilim ay kailangang wasakin," sabi ni Lyra. "Minsan, kailangan lang itong liwanagan." Ang liwanag ay patuloy na lumaganap. At sa unang pagkakataon, ang nilalang ay napaatras. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi nito maintindihan. "Hindi!" sigaw nito. Ngunit huli na. Unti-unting naglaho ang dilim sa kanyang anyo. At sa loob nito, may lumitaw na isang mas payapang anyo. Isang nilalang na hindi nagalit, hindi nagutom, kundi malaya. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay humupa. Ang ilog ay bumalik sa dati nitong agos.
Napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala. Ako, ginawa ko iyon! Lumapit si Elyon sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi mo lamang siya natalo, sabi nito. Binago mo siya. Tahimik si Lyra. Ngunit sa kanyang puso, may kapayapaan. Hindi dahil natapos na ang laban, kundi dahil natutunan na niya kung paano lumaban. Hindi sa galit, hindi sa takot, kundi sa liwanag na nagmumula sa pagtanggap. At ngayon, sabi ni Elyon, alam mo na ang iyong tunay na kapalaran. Napatingin si Lyra sa kanya. Ano iyon? Ngumiti ang engkanto. Ikaw ay hindi lamang isang labandera. Sagot nito. Ikaw ay isang tagapagdala ng liwanag. Tahimik si Lyra. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya iyon. Sa baryong minsang naging lugar ng kanyang paghihirap, nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento ng isang dalagang hindi lamang lumaban, kundi nagbago ng mundo sa kanyang paraan. At sa ilalim ng matandang balete, kung saan nagsimula ang lahat, ang liwanag ay patuloy na nagliliwanag, hindi bilang apoy, kundi bilang gabay, wakas.